Gusto mo ba ng maanghang? Konti lang, konti lang. Narito na ang tofu mo. Salamat. Master, ikalawang master, ikatlong master. Nahanap na po namin si Miss. Tigil ang lahat ng trabaho. Pupuntahan ko ang aking kapatid. Gunin niyo ma. Bakit ka nandito? Pumunta ako para ipaalam sa iyo ng maaga. Walang kailangan gawin sa bahay mamaya. Agad mong i-divorce ang anak ko. Ano? Divorce? Si Zichen ngayon ay boss ng isang listed na kumpanya na may halaga na higit sa 100 million. Malapit na siyang makipag-ugnayan sa Go Group, ang pinakamayamang grupo sa Beijing. Ang tayong karapat dapat para sa anak ko ay ang anak ng isang mayamang tao. Hindi tulad mo, nagbebenta lang ng tofu na magdadala lang ng kahiyan sa aming pamilya. Ma, ang business planization ay ako ang nagpagod na magtayo ng isang stall gabi at araw. Ngayon na siya nakamit na ang tagumpay. Tingnan mo ako ngayon. Si Zichen, lahat ng tagumpay niya ay dahil sa sariling pagsusumikap. Anong koneksyon nun sa'yo? Isang mabuang babae mula sa probinsya? Dapat mag-divorce kayo. Kung hindi, sisirain ko ang stall mo. Gusto mo mag-divorce, ha? Kailangan yung pumunta at sabihin ito sa harap ko. Ang ibig sabihin ng nanay ko, Guningwei, nahanap ko ng pinakaangkop na babae na para sa akin. Si Miss Guanan, ang anak ng babae ng pamilya Gu na galing sa ibang bansa. Ming Yue, hindi ka na karapat dapat kay Zichen. Hiwalayin mo na siya agad at iligtas ng sarili mong dignidad. Paano hindi ko alam na may ganoon ang Go Group? Isa ka lang namang probinsyano nagtitinda ng mabahong tokwa. Hindi na kita masisisi. Ang baho ay kumukalat sa buong katawan mo. Nakakasuka ka na. Pirmahan mo ang papeles ng mga divorce at lumayas ka na rito. Ngayon, nilalait mo ako dahil sa pagiging madulas at mabaho? Nung nagtinda ako para may makain ng pamilya mo, lumuhod ka pa sa harapan ko at sinabing mamahalin mo ako habang buhay. Huwag mo nang banggitin yan. Noon, naniwala pa ako sa'yo. Wala kang hiya. Nang makita kita nakasuot ng maayos, inisip kong may pera ka. Pero hindi ko akalain na isa ka palang mahirap. Peke pala ang lahat na suot mo. Walang kwenta ka. Mahal na mahal ako ng tatlo kong kapatid. Ang pagiging kasama ko ni Zichen ay makakatulong sa kanyang kumpanya na umangat. Hindi mo siya matutulungan. Isa ka lang tendera ng mabawang tokwa. Tumahimik ka! Isa ka lang kabit. Paano mo siya nagawang pagsalita ng ganyan, ha? Meng Zichen, ginawa mo sa akin ito para sa isang kabit? Ano ba itong pinagsasabi mo sa kanya? Bilisan mo at pirmahan mo na. Kung hahalangan mo kinabukasan ng anak ko, pagsisihan mo yan! Dahil sa pagiging kadiri mo, hindi ka man lang ginustong hawakan ng anak ko. Alam mo ba? Pirmahan mo na! Bilisan mo! Pirmahan mo na! Sobra na to. Sige. Pipirmahan ko. Zichen, huwag mong pagsisihan to. Hindi ko kailanman pagsisihan yan. Isa ka lang asong tinapon ng pamilya ko. Tayo na. Hindi ba itong mura kong dating hipag na pinalayas? Umalis ka na. Ayaw kong makita ka. Ano bang ipinagmamalaki mo? Ikaw ang pinalayas ng kapatid ko. Sinasabi ko sa'yo, ang bago kong hipag ay anak ng Go Group. Ipinangako niyang ipakikilala ako sa idolo kong si Gu Yexiao, ang pangatlo niyang kapatid. Kapag nangyari yun, makakapasok ako sa industriya ng entertainment at magiging isang sikat na bituin. Alam mo ba, hindi ka karapat dapat magdala ng sapatos ko. Talaga? Nakatingin ka na ba sa salamin? Sa itsura mong yan, gusto mong pasukin ang industriya ng entertainment? Hindi ka bagay doon. Ikaw? Kenshue, mula nang maghiwalay na kami ng kapatid mo, hindi na akong hipag mong kaya apihin ng basta-basta. Paano mo akong nagawang itulak? Sasaktan kita!
Yuyoy, ayos ka lang ba? Kuya. Bunso. Kuya. Ikatlong kuya, bakit kayo napadala ngayon? Neng Yue, nakahanap ka pa ng tatlong lalaking tutulong sa'yo? Niloko mo ba kapatid ko? Hoy. Hayaan mo na siya. Pabayaan mo na. Umayos ka! Kayo, maghintay lang kayo. Isusubok mo kayo sa kapatid ko. Noon tumakas ka kasama ang iba na walang paalam. Sa loob ng 3 taon, ni isang mensahe wala kang pinadala. Alam mo bang sobrang nalungkot kami? Bunso, huwag kang matakot na maapi muli sa hinaharap. Kami ng mga kapatid mo ang maghihiganti para sa'yo. Oo, at iuuwi ka namin. Pero pakiramdam ko, masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Paano kung mauna na lang kayo bumalik? Babalik na lang ako sa mga araw. Ibaba mo ako. Yeting, tatawad na. Ibaba mo ako. Maglalap ka na gumalisa. Ang sarap. Mas marami pa. Sige, eto pa. Napaka-komportable pa rin sa bahay. Aunt Lou, balik na ang miss. Maganda ng masarap na pagkain. Opo, Ginoo. Hello? Oh, Ma. Ipadala mo sa akin ang susi ng Maserati ng anak ng Go bukas. Gusto kong masama si Zisha sa isang drive. Tigilan mo ng pagpapanggap bilang anak ng pamilya Go. Ang tunay na anak ay bumalik na ngayon. Ano? Anong nangyari? Zishan, hanggang dito na lang kita ihatid. Ayaw mong sumama, Pakyat? Pakikipag-usap ako sa kapatid mo. Kapag nandun ka, siguradong bibigyan niya ko ng espesyal na pagtrato. Hindi. Hindi mo kilalang kuya ko. Ayon sa mga taong gumagamit ng shortcut. Kapag sumama ko sa'yo, baka isipin niyang ginagamit mo ako para makuha ang kanyang pagsang-ayon. Oh, tama ka. Sige, maghintay ka rito. Ako na lang ang kumausap sa kanya. Mr. Gu, bakit ikaw? Narito ako sa ngalan ng Go Group upang ipalam sa'yo na hindi pasado sa pamantayan ng iyong mga produkto. Kaya balat namin kansila ng pulo. Bakit ka nandito? Isang nagtitinda lang ng tofu. Paano mo nagawang makisawsaw sa mga Gu? Alam ko na, nagpaganda ka para akitin ng mayamang lalaki tulad ni Mr. Gu. Ang galing mo rin ha. Pakirespeto naman. Kinakatawan ko ang Go Group. Ikaw, isang nagtitinda lang ng tofu. Ang lakas ng loob mong sabihin kinakatawan mo ang Gu Group. Kung ikaw ang kinakatawan ng Gu Group, edi ako si Gu Yiteng, ang presidente. Ning Yue, gusto kong malaman mo kung anong ginagawa mo. Sige na, sabihin mo kung sinong lalaki sa Gu Group ang nilalandi mo. Mas mabuti na yun kaysa sa'yo. Ikaw, iumaman lang dahil sa isang babae. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Hindi ka maaaring manakit ng kahit sino. Nasa Gu Group ka. Hindi namin tinetolerate ang ganyang pag-aasta. Mr. Gu, hindi ba't pag-uusapan natin ang proposal? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Hindi ba't malinaw ang piniliwanag ni Ning Yue? Ang mga produkto ng pamilyang Meng, ang ganitong klase ng produkto ay hindi karapat-dapat. Sandali, Mr. Gu. Dahil sa parang pamilya na tayo, pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ako na mismo ang bababa sa production department para siguraduhin na magiging ayon sa iyong kagustuhan. Ano sa tingin mo? Isipin mo naman. Bayaw mo pa rin ako, hindi ba? Hindi mo ba naisip yun noon? Pinakitunguhan mo ng masama si Yoyo eh. Nakakadiri. Pamilya? Assistant Jin, tapon ng taong to palabas. Huwag nang hiya makipag-ugnayan pa siya sa Gu Group. Mr. Gu! Mr. Gu! Bilisan niyo at itapon siya palabas. Yoyo eh! Siguradong ikaw may pagkanan nito! Hoy! Bitawan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Alam niyo ba kung sino ako? Ako ang sindahan ng miss niyo! Mga walang puso kayo! Zishan, ayos ka lang ba? Tumigil ka sa pagsasalita! Si Ning Yue ang babaeng yon. Hindi ko alam paano siya nakasambot kay Gu Yiteng. Sabi niya may depekto ng produkto ko. Ayaw niya na makipag-cooperate sa akin. Ano? Si Ning Yue? Hindi ba kakahulan niyo lang? Paano siya naging konektada sa kapatid ko? Ang walang iya yun, siguradong naisip niyang hindi na siya makakuha ng pera mula sa akin. Kaya tumakbo siya kay Gu Yiteng. Pwede mo ba siyang kausapin? Para bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ano? Paano? Hindi ba't ikaw na nag-iisang kapatid na babae ni Gu Yiteng? Kung hindi mo ako tutulungan, wala nang ibang magkakatulong sa akin. Sige, tutulungan kita. Tiyak na tutulungan ako ng kapatid ko. Mahal na mahal niya ako. Halika na, punta natin siya. Ning Yue,
Anong ginagawa mo dito? Pumunta ka sa bahay ko para akitin ang kapatid ko? Ano? Ang kapatid mo? Ang kapatid ko. Siya lang kapatid ko. Talagang tuso ka ngayong umaga. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos? Anong gusto mong gawin? Nakalimutan mo na ba? Ako ang tunay na alagang pamilya ko. Nakalimutan mo na ba? Ako ang tunay na alagang pamilya ko. Ginang Liu, palayasin mo siya agad. Anong ginagawa mo, ha? Kung mapahiya ako, madalaman ng lahat ang tunay kong pagkatao at mawawalan ka ng trabaho. Ginang Liu, bilisan na at palayasin mo siya! Tama na. Yung sinasabi mo tungkol sa kanya. Parang galit ng galit sa akin ang tunay na anak ng pamilya ko. Alam mo na, bakit hindi ka dalang lumayas? Ikaw, na nagtitinda ng mabawang tofu, kakahulay mo pala kay Zishen. Tapos ngayon, gusto mo akitin kapatid ko? Mas mabuti na yun kaysa sa ibang tao dyan na naninira ng pamilya at nagmamadaling maging kabit. Ikaw! Pinapayuhan kitang huwag masyadong mayabang. Lalabanan kita! Tama na ang kaguluhan! Lalabanan kita! Tama na ang kaguluhan yan! Yuyuy! Mr. Gu, parang galit ng galit sa akin ang tunay mong kapatid. Nagpapanggap siya bilang ako sa labas. Huwag na natin inanta ng totoo. Gusto kong makita kung anong gagawin niya. Ano binabalak mo? Lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ayos lang. Kalimutan na natin to pagkatapos ng lahat. Pamilya tayo. Yuyuy, may binili ako para sa'yo. Lika, tignan natin. Napakabait talaga sa akin si Mr. Gu. Tingnan mo si Kuya Yiteng. Hinagyan ako ng masamang tingin. 2 taon na ako nakatira sa bahay ng pamilya ko. Si Nini Wei, ang malanding babaeng yun. Napakatuso niya, kaya niya nalito si Yiteng. Pero balang araw, malalaman din ang tuyo na yung pagkatao. Makinig ka sa akin. Isang payo para sa ating mga hindi sinilang ng nagintong kutsara. Huwag mong udyukin si Miss Nini Wei. Ikaw ang mababa ang estado. Ikaw ang hindi makakalipad sa gintong pugad. Ayaw kong maging katulad mo habang buhay. Tagahanda ng tsaa, tagapagsali ng tubig, at tagalinis ng bahay. Hinabalaan kita. Kapag ibinunyag ng tunay kong pagkatao sa pamilya ko, sasabihin ko sa singural kung ang manap na pabagsagin ka. Hindi nagtagal matapos kang umalis sa bahay. Dumating si Anan, anak ni Manang Liu, dito sa Beijing. Kaya tinuring namin si Anan bilang bahagi ng pamilya. Pero hindi namin inaasahan na magpapanggap siya bilang ikaw. Talagang inangkin na niya ang pagiging mayaman matapos ng 2 taon ng paninirahan dito. Huwag kang mag-alala. Sinabi namin noon sa publiko na nag-aral ka sa ibang bansa. Ngayon na bumalik ka na, magpapahanda ako ng isang granding welcome party para sa iyo sa Binsui Hotel. Ipapahayag ko na lahat ng tunay mong pagkatao. Dapat na matigil ang kasinungaling ni Guanan. Maraming salamat, Kuya. Ano? Bakit ka binugbog na walang hiyang si Gu Yiting? Hindi ba si Gu Yiting ang nakakatanda mong kapatid? Bakit kinakampihan niya pa si Ning Yue? Nahumalan ng masyado si Kuya kay Ning Yue. Kaya siya lang ang pinakikinggan niya ngayon. Yan ang sinasabi ko. Paano naman masusuportahan ng babaeng yan? Ang negosyo ng anak ko kung nagtitinda lang siya ng mabahong tofu. Walang duda na ginagamit lang niyang katawan niya para kumita ng pera. Siguradong hindi lang si Gu Yiting ang lalaking naaakit niya. Dinala pa niyang 3 lalaki niya noon. Malalaki siyang umaalala sa kanya at gusto pa ako saktan. Ang malanding babae na yan. May handaan ng pamilya Gu sa Binsui Hotel para sa pagbabalik ng anak nilang si Miss Gu. Kita mo, mahal pa rin ako ng kuya ko. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin. Isinasama ko ng pinsan ko doon ngayon. Guan An, gusto ko lang ipaalam sa'yo na darating na ng pangatong kapatid mo si Gu Yuxiao. Kaya naman, makikilala ko ng idolo ko. Oo, pupunta rin kami ni Zishen. Gusto kong samantalayan ang pagkakataong ito para ipahig sa lahat ang relasyon namin ni Zishen. Ate, asawa ng pinsan ko, pwede ba? Ikaw naman ang bida sa piging na ito. Pwede mong isamang kahit sino o baka naman nagsisinungaling ka lang na hindi ka talagang anak ng pamilya ko. Ano? Imposible. Ako ang tunay na anak ng pamilya ko. Ang handa na ito ay para sa akin. Pwede ko isama ang kahit sino. Kung gusto ko isama kayo, isasama ko kayo. Tara na. Ma, ayaw mo talagang tulungan ako, tama? Sinabihan na kita. Ako na lang tagapaglingkod. Kahit gusto kong tumulong, hindi kita matutulungan. Sige, nasa sayo na kung tutulungan mo ako hindi. Walang kwentang ina! Go, An. Hindi ka pa rititig sa pagpapanggap na ako, ha? Sige, makikipaglaro ako sa'yo.
Ano? Hindi pupunta ang batang babae sa pagbabalik ng handaan? Tumakas siya. Pabalik lang siya ng bansa. Ngayon, hindi na alam ng kahit sino kung nasan siya. Ganun ba? Ano na lang ang gagawin natin? Dapat magpatuloy ang handaan. Sigurado makakaiwas tayo at makakabalik tayo. Wala namang pupunta para sa kapatid natin. Pupunta lang sila para sa mga resources at connection ng pamilya Gu. Tinutulungan ako ng Diyos. Ngayon, hindi ko na kailangang mag-alala na magagahas ako ng taong yan. Kapatid, paano ang performance natin? Nahihirapan ka makipag-deal kay Mang Zishan at kay Guanan. Sabihin mo lang kami. Bakit ang dami mo pang ginugugol na effort para mapanggap sa kanila? Kung anong sinasabi ng kapatid natin, gawin lang natin. Susuportahan natin lahat ng tungkol sa kanya. Tingnan mo, ang kuya ko pinaka naiintindihan ako. Aba, palagi kang kasama ng kuya namin. Ako rin naman ang kuya mo. At sasamahan mo ako sa rehearsal. Kapatid, sasamahan mo ako sa sine bukas. Anong klaseng pelikula papanoorin nyo? Hindi gusto ng kapatid ko yan. Kaya, sasama siya sa akin. Simula ng bata ba, palagi mo na siyang kasama. Wala akong pakialam. Sasamahan ako ng kapatid ko. Okay. Kapatid, ikaw nang pumili. Sige, dahil malapit na tayong magbalik sa handaan, pipili ako... matutulungan sa bahay. Ha? Wow! Diyos ko! Kapatid ko! Ang Densway Hotel ay ang pinakamalaki sa North City. Ang mga bisita na pumapasok at pumalabas sa isang 7-star na hotel, lahat ay mayayaman. Inbook ng pamilya Gu ang buong hotel para mag-host ng in-return banquet. Ang galing! Siyempre, ako ang tanging anak ng babae ng pamilya Gu. By the way, gusto kong ipaalala na huwag masyadong kabahan kapag pumasok ka. Kung nasa publiko ka, huwag mong laging banggitin ang aking identity. Kahit mahal ako ng pamilya ko, hindi nila gusto kong masyado akong nagpapakita. Ang pangunahing dahilan na nandito tayo ay para makilala ni Zishan ang mas maraming boss at matulungan ng kumpanya ni Zishan ang umangat. Oo. Alam namin kung anong gagawin. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ang saya ng ambience. Lahat ay nandito. Nang Yue, bakit ka nandito? Hinila mo ang proposal ko na nakaraan. Hindi ba ako tama sa'yo? Anong nangyari? Gusto mo pa bang manakit ng tao? Ang dami ng surveillance camera dito. Paano mo kami tinatakot gamit ang surveillance? Go ng Yue. Hindi ako takot sa edad ko. Tingnan mong itsura mo. Alam mo ba kung nasaan tayo? Kahit magyabang ka, hindi mo kayang bayaran ng tuloy sa Densway Hotel. Nakalimutan ko. Pwede ka pala magbenta ng sarili mo. Hindi mo nga alam kung sexy ka o hindi. Hoy, tita. Hindi mo maintindihan. Hindi mo matutukoy kung sexy ang isang tao sa pangamoy. Kasi, mga 8 milya ang layo. Kasi, mas karapat dapat ako kaysa sa inyo na naririto. Hindi tulad mo. Dumating dito na hindi inimbitahan. Dapat ka lang tumigil. May ibig ka bang iparating? Ngayon ang return banquet ni Hanan. Kami lahat ang bisita ni Hanan. Pero ikaw lang ang dumating na hindi iniimbitahan. Mr. Meng, ang tapang ng tono mo. Mr. Meng, ang lakas ng tono mo. Mr. Gu, naaalala mo ako. Mr. Gu, anong ginagawa mo? Ginagaya ko lang ang pagbubugbog ng tita ko. Ngayon ang homecoming party ng kapatid ko. Kung may mga has na gumawa ng gulo, huwag mo kong sisihin. Tara na, ihatid na kita para magpalit ng bagong biling damit. Paano nangyari? Ate, pinapasok lang nila si Ning Yue, hindi man lang tumingin sa'yo? Hindi mo ba nakita na nakangiti si Yeting sa'kin? Tsaka sabi ko naman sa'yo, manatiling low profile. Zishan, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Wow,
Salamat sa pagpunta ninyo para sa piging ng aking kapatid na babae. Ang nakababata kong kapatid ay gusto manatili ng mababang profile. Ngayong gabi, maaaring magsaya at uminom dito sa Bensway Hotel. Ang lahat ng gastusin ay ako ang magbabayad. Itong si Guyeteng ay talagang bata at promising. Kahit siya ay ampon lamang sa pamilyang Gu, ang matandang ginoo ng pamilyang Gu ay palaging itinutuloy siya bilang kanyang kahalili at sinanay siya. Ngunit, ito ay isang kawawa naman yun. Iyan ay si Jilio mula sa North Group at Mr. Xiao mula sa Baiwi Group. Maaari tayong makipagtulungan sa alinman sa kanila. Hindi na tayo mag-aalala tungkol sa pagkain. Kaya ano pong hinihintay mo? Bihirang mga pagkakataong ito. Bilisan mo. Mr. Xiao, Mr. Liu. Ako si Meng Zexin ng Meng Group. Mayroong napakagandang buhay. Goning Yue. Ay sinabi umakyat sa matataas sa sanga. Goning Yue. Ang vaccine na ito. Sobrang close idol ko. Goning Yue. Maghintay ka lang. Mr. Xiao, Mr. Liu. Ako si Meng Zexin ng Meng Group. Anong grupong Meng? Wala akong narinig na ganyan. Ang aming kumpanya ay kakatatag lang. Buti na lang nakuha namin ang suporta ng anak na babae ng pamilya Gu. Kung interesado kayong dalawa, oras na para magkaroon tayo ng magandang usapan. Ito bang anak na babae na minamahal ng buong pamilya Gu? Kaya pala sabay silang pumasok. Mr. Meng, hindi ko inasahan na magiging magkaibigan kayo ng pamilya ni Mrs. Gu. Ikinagagalak kita makilala. Hindi ka taka-taka, Mr. Meng. Malakas ka talaga sa mga Gu. Kung may pagkakataon, sabay tayo magtsaa. Ang saya nito, dapat ito ang imbitasyon ko. Okay. Yoy, may iba pa tayong gagawin. Maaari kang maglaro na mag-isa ng ilang sandali. Tara na. Oops, pasensya. Nadunisan kong damit mo. Sinadya mo yun? Oo, sinasadya ko. Kailangan ba ng dahilan para hindi ka matapunan? Kailangan ba ng dahilan para hindi ka matapunan? Alam mo ba, magkano ang halaga nitong palda ko at naglakas loob ka lang natapunan ako ng inumin? Yung tono ay napaka-arogante. Isa kang kawawang bastardo na nagbibenta ng mabahong tokwa. Gaano kalaga isang damit na maaaring arkilahin? At gusto mo pa rin ilukang yung bibig, narito ang 500 yuan. Pagkatapos ay bumili ka ng bagong damit. Iwan ko muna kayong dalawa. Ate, napakabuti mo talagang tao. Karapat dapat lamang namang sa maruming damit. Kakawag pa rin siya ng buntot sa iyo na parang aso. Oh, An-An. Espesyal na inhandang damit na suot ko. Para sa piging na ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon. 2 milyon? Alam mo ba kung gaano karaming mga zero ang nasa likod ng 2 milyon? Naglakas daw ka magpanggap na magsuot ng damit na nagkahalaga ng 2 milyon? Na magsira-sira damit na tulad mo? Hindi mo maaaring saktan si Anan. At walang hiya sa pagsabi mo halaga sa 2 milyong dolyar? Baliw ka sa pera! Ikaw, may gustong pa rin gawin? Ang aming pamilya, hindi pa nakakita ng kahit anong brand name na damit. Hindi ko pa nakita isang punit na palda. Hubarin mo ito at gamitin bilang basahan para sa akin. Malas na babae. Hindi nila kaya maging mayaman kahit magsuot sila na isang Amerikana. Ngayon, iyong 2 milyon ay ganap na nawala. Iyong 2 milyon ay ganap na nawala. At ito'y naging masigla pagkatapos naming umalis. Ang babae ito, Mr. Gu. Sinubukan niyang i-scam si Anan. Naglakas loob parang i-blackmail kami ngayon. Sige. Palabasin niyo sila. At parasin sila sa hotel!
Hoy! Mr. Gu! Nagkakamali ka ba? Oo, Mr. Gu. Ang may pananagutan sa gulo, ang babaeng si Ning Yue. Kasama kami ni An-An. Ate, sabihin ka, Mr. at barrier siya kung ano nangyari. Lumabas siya at kuya ang tawag mo sa kanya. Sinong kapatid mo na lalaki? Tama. Nagkamali ako. Silang tatlong ilabas nyo! Mr. Gu! Mr. Gu! Wag! Mr. Gu! Binigonisisyan si Mr. Gu. Sino makakipagtulungan sa kanya kung nabigo niya si Mr. Gu? Ranki, Yi Xiao, ilabas niyo siya. Pakiusap, Miss An-An. Halika, pasok tayo. Tama na. Kuya Yeteng, alam kong mali ako. Yuyue, nadungisan niya ang palda mo, di ba? Anan, ang palda na yon ay 2 milyon. Sabihin mo sa akin kung paano mo ito babayaran. Kuya Yeteng, alam mo namang wala akong pera para babayaran si Ning Yue. Siya isang kalapating mababang hipad sa Shen Goblin. Anan, paulit-ulit mong ginagamit ang aking pagkakilanlan bilang aking nakakabatang kapatid na babae para manlinlang. Ano? Ikaw ba talagang peri anak ng pamilya ko? Ano? Ikaw ba talagang fake anak ng pamilya ko? Meron ka masamang intensyon. Maya-maya, ituturing ka ng pamilya ko parang basura. Mr. Gu, hindi mo gagawin sa akin ito, di ba? Yuyue, ano ba dapat ang gawin ko? Well, kung kaya ni An-An, nayum ko sa harap ko at humingi ng tawad. Bilang mabuting tao, marami akong papakatawad para sa iyo. Gusto mo lang makitang katawa-tawa. Mayroon pa bang sapat na mga biro? Ikaw? Hindi ka mawawalan kahit 1 sentimo, kundi 2 milyon. Wala akong sapat na ganyang pera. Nasaktan ko ang pamilya ko. Paano ko mapapangasawa at naging ang asawa ng mayamang pamilya? Ito'y paghingi na ng tawad. Wala namang ibang makakakita nito. Patawad. Pakilakasan. Hindi ko marinig. Sorry. Sabi ko patawad. Ay, kalimutan mo na. Medyo pagod na ako. Mauna na tayo. Anan, kung nararamdaman mong mali ka, maaari mong hilingin sa akin na tulungan ka sa demanda. Kung nakaslog ka magpanggap na kapatid ko at gusto mong tulungan kita, mangarap ka. Going your way. Hintayin mo lang ako. Babalikan kita. Ako'y maghihigante. Napaka-bully nito. Oh, kapatid ko. Andito si An-An. An-An, ano nangyari? An-An, bakit ang iyong mga kapatid galit sa atin? Nasundan mo na ba? Piliwanag nila ito na malinaw. Sabi ko ito dahil kay Ning Yue. Si Ning Yue, may sinabi siyang masama tungkol sa'yo sa harap ng mga kapatid ko. Si Ning Yue, ang babaeng yun. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya. Ah, may magandang ideya ko. Ang mabuting paraan ay para makita ni Goyete ang totoong mukha ni Ning Yue. Kapatid, hintayin mo ako. Pagkatapos susunduin kita. Pagkatapos sa aking trabaho. Okay, maghihintay ako sa'yo. Nakita mo na ba siya? Nakita ko na. Huwag kang mag-alala. Miss Go, iyong inumin. Okay, salamat.
ako. Nadroga ako. Kuya, nadroga ako. Halika at iligtas mo ako. Hoy, tingnan mo. Umakyat tayo. Kukunin natin siya ng video na nasa kama kasama ibang lalaki. Hindi ako naniniwala ng aking kuya. Manloloko pa rin siya sa kagandahan niya. Uy, ganda. Saan kwarto ka tutuloy? Kung iinom ka ng labis, pumunta ka sa kwarto ko at magsaya tayo! Itawan mo ko! Siyang naglakas loob na hawakan ng lolo mo. Magandang batang lalaki. Ang lakas ng loob mo hawakan! Ako si Guyiteng, ang taong bubugbog sa'yo. Maglakas loob kang hawakan ng mga taong mahal ko. Hindi ko alam! Pasensya na! Nahihiya talaga ako! Umalis ka! Yes, sir! Yuyue. Guning Yue. Naaalala mo ba kung sino ako? Ako ang kapatid mo. Ngunit hindi ako ang biological na kapatid. Yuyue. Yuyue! Palaging sinasabi ni lolo mo nung gusto mong pakasalan kita. Pasensya na. Hindi ka dapat magmahal ng iba. Willing ka bang makasama ako? Yuyue. Alam mo ang ibig kong sabihin. Bakit ka nagtatanong sa akin? Hayaan ako makita kung gaano ka hindi... Yeteng? Magandang umaga. Patawarin mo ako, Yuyue. Magsisisi ka pagising mo. Itong paraan para matulungan kita. Maling kwarto ang napuntahan namin. Tapon sila. Yes, sir. Bakit kumamit ka na sobrang lakas? Kakaiba. Bakit ang sama ng pakikitungo ni Yeteng kay An-An? Siya ba talaga si Miss Go? Gising ka na. Ano nangyari? Kagabi, pinilit mo maglaro sa tubig. At yung damit na nadumihan. Kaya hiniling ko sa mga tauhan na tulungan ka magpalit. Akala ko. Akala mo ano? Kapatid! Okay ka lang ba? Hayaan mong suriin ito. Okay ka lang ba? Binuli ka na naman? Ayos lang ako. Tinignan ko yung surveillance camera at ito ay si Guanan. Alamin kung sinong gustong manakit sa ating kapatid. Itong babaeng to. Sa tingin ko mas mabuting tanggalin ang kanyang ina at itiboy sila palabas sa Beijing. Si Mother-in-law ang naging pamilya niya at nag-alaga sa atin hanggat sa paglaki natin. Si Mother Lu ay naging napakabuti sa akin mula nung ako ay bata. Si Ana ay si An-An. Si Mother Lu ay si Mother Lu. Hindi okay yun. Itong si An-An ay laging nangaab sa ating nakababatang kapatid na babae. Dapat ko siyang bigyan ng tamang parusa. Bakit hindi natin tratuhin ang iba sa kanilang sariling paraan?
Ano pinag-uusapan nyo? Mga bata mangyaring wag manggambala. Oo. Naayos ng usaping ito. Kami yung pangalawang kapatid ko ang hahawak. Anong pinag-uusapan nyo? Okay, kapatid, huwag ka mag-alala. Tsak natutulungan ka lang yung mga kapatid na ilabas ang iyong galit. Kuya, inalis mo ang mga kamay mo sa masamang tao. Wala kang ginawa sa ating kapatid, tama? Oo. Aking kapatid, huwag kang matakot. Kahit na ibang tao ang ating panganay na kapatid, ipagtatanggol kita para wala siyang matakasan. Tama na! Hanggat masaya ang ating kapatid na babae, natatakot lang ako baka hindi siya komportable at hindi pag-usapan. Laging mabuti kayo sa akin. Kahit may masama nangyari. Ito ay palaging okay. Ang ating pamilya ay laging magkasama. Oo, Go Yiting. Itunuring niya lang akong kapatid. Kapatid, napakasarap ng restaurant na ito. Kung gusto mo akong imbitahan na pumunta sa susunod, nagbibiro ka ba? Ititreat kita nito sa susunod. Ay! Yuyue. Kuya, ang ating mga kapatid ay may pinuntahan. Yuyue, alam mo na sa simula pagkabata na hindi mo ako biyolohikal na kapatid. Ang iyong ama at ang aking ama ay magkasama. Ito ay dahil... Nakalimutan ko. May gagawin pa ako. Yuyue! Naku, bakit ako namumula? Ba't ka sumigaw? Parang kailangan ko sumigaw! Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Jason, hindi ka tao. Ako yung kapatid. Ba't ka nagpapanggap na ako? At ang kahit sa kama kasama ko. Paliwanag mo sa akin ng malinaw. Baliw ka ba? Paano kung malalaman na pupunta ko dito? Posible ba yun na kaya kong akitin ng sarili kong kapatid dito? Napakawalang hiya niya talaga. Niloloko niyo ako. Anong ibig mo sabihin gawanan? Kapatid ko siya. Kung ano-ano lang sinasabi mo, nambabaliw ka na talaga. Ikaw, Jason, maluloko ka. Maluloko ka. Maluloko ka. Tumigil kayo sa pagtatalo! Niloko ako. Naalala ko yun. Kayong dalawa ay nawala ng malay kagabi. At ako'y binugbog muli. At nagasing ako dito. Kuya, nakita mo ba ng malinaw? Ito ay dapat kasi ng Yue. At ang mabawang tendera ng Tokwa, gusto niya manghiganti sa atin. Tama, walang ibang maliban sa kanya. Ang babaeng ito ay hindi lamang kakit-akit at mapaninlang, ngunit siya rin ay ayaw kay An-An. Anong sa tingin mo? Tama ka, dapat nating harapin ang pagpunta sa iyong paraan na magkasama. Tama yan. Kahit gaano pa siya katalino, hindi niya malito ang tatlong tao. Hindi natin may bunyag ang totoo pagkatao ni Ining Yue kay Go Yiting. Paano naman sa iba niyang mga kapatid? Si Brother Go Yeshao ay magkaroon ng fan meeting sa darating na araw. Kung matutulungan mo kami makuha ang mga tiket, gagawa tayo ng paraan para hikayatin ni Yeshao si Yeteng. Anong sa tingin mo? Ito ay ang ikatlo kong kapatid, ang fan meeting ticket, ang hindi kailanman ay binda sa publiko. Bakit ka ganyan makaasta? Posible ba ang biyolohikal na kapatid ng pamilyang Go ay hindi kasing ganda ng Vexen na nanangligaw sa mga babaeng may asawa? Paano kaya yun? Madali lang, para makuha ko yung ticket kay Yeshao fan meeting, makakaasa ka. Kaya matutulog ako ng konti. Okay, matulog din ako ng konti. Matutulog din ako. Lalabas ako. Ang mga taong ito ay nakagawa ng planong pumunta sa fan meeting mo at dadalo daw sila doon. Kung hindi pa sila naghihirap. Oh, sige. Anong kinakatakutan mo? Ito'y fan meeting naman ni Yeshao. Sige. So, hindi ako papayag na hindi kayo pupunta. Kaya dapat dumalo kayo.
Waterloo, di kita kailangan dito. Lumabas at gumawa na lang ng ibang bagay. Yang Master at Miss, nagmamakaawa ko sa inyo. Patawarin niyo po si An-An. Master at Miss, nagmamakaawa ko sa inyo. Huwag mo akong sundan. Patawarin niyo po si An-An. Waterloo, Nag-iisang anak ko lang si An-An. Hindi ko siya masyadong nagabaya simula nung pagkabata. At hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay. Kaya hinayaan ko siyang bumuo ng karakter na meron siya ngayon. Alam kong mabait kayo. Nasa iyo ng lahat. tumuyo ka na at pag-usap tayo. Mother Lu, sa tingin ko, ikaw dapat magkumbinti sa iyong anak na babae para layo si Meng Zishan ngayon. Huwag mong abusuin ang kabaitan ng kapatid ko. Pinapahirapan mo lang siya. Kung nagkukumbinsi ko lang sana siya, hindi sana nangyari ito. Waterloo, hindi na bata si An-An. Ang mga matatanda, kailangan nila magbayad ng halaga para sa kanilang mga aksyon. Paulit-ulit niyang binubuli ang kapatid ko. Nagpapanggap na kapatid ko. Hindi na kami tumawag ng pulis. Pinapahiya ka na rin niya. Tumayo ka. May iba pa akong gagawin sa kumpanya. Tara na. An-An, makinig ka. Hindi ako pumunta dito para makinig lang sa daldal mo. Ang fan meeting ni Go Yeshao, mangyaring tulungan akong makakuha ng ilang mga tiket. An-An, katulong lang ako. Paano kung makakuha ang ganitong kakayahan? Ilang taon ka na nagtatrabaho bilang katulong sa pamilyang Go. Hindi ba sila nagpapakita na anong kabaitan sa'yo? O baka naman ayaw mo akong tulungan? Ilang taon ka na nagtatrabaho bilang katulong sa pamilyang Go. Hindi ba sila nagpapakita na anong makabaitan sa'yo? O baka naman ayaw mo akong tulungan? An-An, huwag kang mag-alala. Makinig ka sa nanay mo, si Meng Zishan. Ay isang sinungaling na tao, hindi siya mabuti. Huwag mo siyang tawagin sinungaling. Ganyan ka ba? Inggit ka lang na ikakasal na ako sa isang mayamang pamilya. Gusto mo bang maging katulad ako sa'yo? Na namumuhay lang parang aso? Paano mo nasabihin sa nanay mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi ako ang nanay ko. Ikaw na hulog sa iyong sarili. Wala akong pakialam sa'yo. Anong ginagawa mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Mother Lu, itong tunay mong ina. Huwag magsalita ng kalokohan. Isa lang siyang katulad ng pamilya ko. Mother Lu, nasaktan ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Ayos lang ako, miss. Huwag mo kong alalahanin. Tinutulungan ako ng Diyos. Bakit nandito si Neng Yue? Bilisan niyo. Ang fan meeting sa mga iniidolo ko ay magsisimula na. Nagkakapagtaka. Nakita ko talaga si Neng Yue. Nasaan siya? An-An, sino bang hinahanap mo? Wala yun. At sa susunod na misteryosang sayaw, suotin niyo ang iyong mga maskara at sabay-sabay sasayaw. Random lang din ang pipiliin ko. Magkaroon ng pagkakataon ng isang maswerteng tagahanga na sasayaw sa akin.